Chapter 9. Kabaliktaran ng inaakala kong magiging pakiramdam ko. Kapag nalaman na ang mga impormasyon na nanggaling kay Daniel. Masyadong mabigat ang mga impormasyong nakuha ko. It's not just about me, but also it involves the past of my mother. Ngayon na nalaman kong wala akong kasalanan sa mga Andres, wala nang rason si Daniel na manatili pa ako sa kondo niya. Gustuhin ko man o hindi, kailangan ko nang umalis para lumayo na. Maghahanap ako ng ibang matutuluyan, muling sisimulan ang paghahanap kay mama. Wala na akong rason na bumalik sa hasyenda, kaya maipapatuloy na rin ni Daniel ang buhay na naantala. Hindi niya na ako dapat bantayan pa. Susubukan kong magsimula ulit ng bagong buhay at ganoon rin siya. I will not bother him anymore, and he should do the same too. Aalis na ako bukas. We're both in the same bed. His arm is on my stomach and his face is on my neck. I can hear his breathing. Nakatihaya ako habang siya ay nakatagilid. Wala nang rason para manatili pa ako dito. Mas niyakap niya ako papalapit sa kanya. Sandali siyang natahimik bago mas sumiksik sa leeg ko. Let's sleep, he murmured. Huminga ako ng malalim. Why am I like this? Alam kong sa sarili ko na kailangan kong umalis pero ngayon parang ayaw ko na lang. I won't let you out of here. Kumabog ang puso ko nang bigla siyang nagsalita. Akala ko tulog na siya dahil sa paglalim ng kanyang paghinga. Napapikit ako nang maramdaman ang kamay niya na pumasok sa loob ng damit ko. He softly cupped one of my breasts. Marahan kong nakagat ang labi, pinipigilan ang sarili sa pag-ungol. You're staying with me, he whispered in his husky voice. Shocked ang labi ko nang bumaba ang katawan niya. Pumasok sa ilalim ng comforter. Hindi ko siya makita pero ramdam ko ang bawat paggalaw niya. He expertly removed my undergarments as he put my legs on his shoulder. I moaned when I immediately felt his tongue moving. He wrapped his arms around my legs, stopping me to move. Nagising ako na madilim pa ang paligid. His arm is my pillow and my palm is on his chest. The lampshades beside the bed make the room dimmed. Nilangon ko ang sliding door, pero sarado ang mahabang kurtina. Hindi na ako inaantok kaya siguradong hindi na rin ako muling makakatulog. Maingat akong bumangon, iniiwasan na magising ang katabi. His little snore didn't fail to make me smile. It seems like he's in good sleep. Tumayo ako naglakad patungo sa sliding door. Marahan kong hinawi ang mahabang kurtina para makita ang nasa labas. Hindi pa sumisikat ang araw. Pinuksan ko ang sliding door. Muling maingat na isinara ng makalabas na. A cold wind enveloped me. Napapikit ako sa lamig ng simoy ng hangin. I'm only wearing a silky nightdress. This is one of the clothes on Daniel's closet. It's cold but somehow, it calms me. Ipinatong ko ang kamay sa rail, pasimpleng tinanaw ang mga matatayog na gusali. Hindi man kagaya sa hasyenda, nakaramdam ako na parang biglang nagbalik ang buhay ko noon. Maybe it's because of Daniel why I'm feeling like this. This place brings me peace. Ibang-iba sa pakiramdam ko noon na hindi niya pa ako nahahanap. Kahit sobrang maaga pa, mayroon ng mga sasakyan sa ibaba. Dahan-dahan nang napupuno ang daan, isang senyales na muling magsisimula ang panibagong araw. Warm arms hug my body from the back. I automatically hold his arms. I can feel the warmth of his body, he's topless. I sighed as I leaned on his chest, giving off my weight. I closed my eyes, as I felt his warmth and the coldness of the wind. This is peace. You're cold. Let's get inside, he whispered as he softly kissed the tip of my shoulder. He still sounds sleepy. Mukhang bumangon lang dahil nasa labas ako. Pumasok ka na, susunod din ako, sabi ko, nananatili pa ring nakapikit. Inangat ko na ang katawan sa pagkakayakap sa kanya. I thought he was going to leave, but he stayed there as if he didn't hear anything. He pulled me making me lean on his chest again. Pumasok ka na. I'm fine here, he said while caressing the silk on my stomach. Hindi ka pa babalik sa trabaho. Those can wait. You have responsibilities, Daniel, mahinang sabi ko, tinatanaw ang nasa ibaba. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. He sighed as he hugged my waist. Do you have any plans to continue your study?
Natigilan ako bago naisip ang tungkol doon. Malapit na ang simula ng enrollment sa hasyenda, muntik ko nang makalimutan iyon. Wala akong sapat na pera para masustentuhan ang pag-aaral ko. Pero ang pera na iniwan ni mama ay masyadong malaki para gamitin. Alam kong pinaghirapan niya iyon, hindi ko lang basta-basta magagamit dahil sa gusto ko. Hindi ako sigurado, mahinang sagot ko, pinag-iisipan pa rin ang plano. Gustong-gusto kong magpatuloy dahil nandoon ang pangarap ko. Kailangan kong magtrabaho para makamit iyon. I can help you. Kumunot ang noo ko. Hindi ko kailangan ng tulong, mariing sabi ko. Please let me. Pagtatrabahuan ko iyon, Daniel. I know you would be like this. He sighed like he expected my reaction to his offer. Aalis din ako dito. Please, don't. Marahan niya akong iniharap sa kanya. Ngayon na hindi na nakayakap ang katawan niya sa akin, ramdam ko na ang lamig ng hangin. I slightly trembled, he noticed that. Masuyo niya akong dinala papasok ng kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama, dinala naman ako paupo sa kandangan niya. Now, let's talk. Hindi tayo makakapag-usap ng ganito, tukoy ko sa pwesto namin. He didn't speak and remained serious, waiting for me to speak. Umiwas ako ng tingin, hinahanap ang mga salita na gusto kong sabihin. Bigla ko pa yata iyong nakalimutan. Aalis ako dito, maghahanap ng trabaho para makapagpatuloy sa pag-aaral. I can give you both of that, pagputol niya. Umawang ang labi ko bago na pailing. I'm not his obligation. Bakit mo ginagawa to? We're together now, hamina ang boses niya, tila sapat na rason na iyon para manatili ako sa tabi niya. Walang tayo, Daniel, mabilis na sabi ko, huli na nang maproseso ang sinabi. The side of his lips raised a bit, completely annoyed. Bigla akong kinabahan pero pinanatili ang maging kalmado sa mga mata niya. Dahil may punto naman ang sinabi ko. Totoo naman, bulong ko bago pa simpleng umiwas ng tingin. He's kid. Let me then. What? Panipik. Court you? He said smoothly. Mabilis akong napatingin sa kanya, gulat. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa sinabi niya. I know he doesn't have any idea about courting. Matagal ko nang alam na kahit sa isang pitik niya lang ay agad siyang makakakuha ng babae. Kaya bakit niya pasasayangin ang oras sa akin? I love the idea of it but it reminds me of how undeserving I am for him. Hindi ka marunong. I will try, for you, he sounds determined. I was forced not to smile and tried to remain calm and serious on the outside. Kahit sa totoo lang gusto ko nang sumabog, nababaliw na yata ako. Bakit mo pa sinayang ang oras sa akin? Maraming mga babae dyan. I challenged him. I want you. Ganyan din ba ang sinasabi mo sa mga babae mo? I don't have girls, he said seriously. Hindi ako naniniwala. I don't do girlfriends. But I do have flings, he admitted. What's fling? I asked curiously. He pursed his lips, no plans in answering my question. Ano? I probed. Huminga siya ng malalim, tila may alam na kung ano ang magiging resulta ng isasagot niya. Sexual relationship without expecting commitments. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha dahil sa kanyang sinabi. Sinubukan kong tumayo sa kandangan niya pero agad niya akong napigilan. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya ang detalye na iyon sa akin. Pero nagtanong ako. Ano yun? Fubo. Gulat siya nang muli niyang marinig sa akin ang salitang iyon. I know the meaning of the word now, I searched for it. Isa ako sa fling mo, di ba? You fucked me, mahinang sabi ko. He looks upset about what I said. I didn't, Sarah, mariin na sabi niya. Of course, you did. That's making love. Agad akong natigilan dahil sa kanyang sinabi. I can too if only you would ask, he continued. Hindi ako nagsalita, gulat pa rin dahil sa kanyang sinabi. He sighed as he pulled me more closer to him. I hate having arguments with you. I'm sorry. There's no love involved when we do that. You wouldn't know. Kumunot ang noo ko, lito na. It made me so confused. But my heart is booming inside of me and I don't know why. Anong ibig mong sabihin? I'm so curious but he immediately changed the topic. You can work for my company. Katulad ng ano?
You can make me coffee. Bahagyang tumaas ang kilay ko, walang maalala na may ganoon sa isang kumpanya. Secretary mo ako kung ganoon. Halos makita ko na ang pag-irap niya dahil sa sinabi ko. No, I have one already. Natahimik ako, iniisip kung ano ang pwedeng pasukan sa kumpanya niya. He's a man. Ang ano? Nagtatakang tanong ko. My secretary. Muntik na akong matawa nang makuha kung bakit niya sinabi iyon. I'm not thinking about that. Wala namang problema kung babae o lalaki. Hindi naman ako nagtatanong. I'm courting you, he stated. Mahina akong natawa sa kanapailing. Paano kung hindi kita sagutin? Mahinang tanong ko. Marahan niyang inilagay ang iilang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga. Just answer me and I promise to court you every day, he said gently. Nawala ang ngiti sa mukha ko dahil sa kanyang sinabi. His future wife would be so lucky. Kahit marami na ang nangyari sa pagitan namin, hindi ko pa rin maisip na sa akin siya sa dulo. Masaya ako kapag naiisip ang posibilidad pero habang iniisip iyon, hindi ko maiwasan ang mag-guilty dahil parang may mali. I combed his hair firmly. Ramdam ko ang dahan-daang pangangilad ng luha. Why am I being emotional? Hindi kita deserve, sa wakas ay nasabi ko rin iyon. Nakita ko ang gulat sa kanyang mata dahil sa sinabi ko. Yumuko ako niyakap siya. My tears flows like a river. He's still topless, kaya nahuhulog doon ang mga luha ko. No. He tried to push me to see my face, but I immediately tightened my hold on him. Please don't be like this. He sounds begging. Umiling ako. Mas hinigpitan ang yakap sa kanya. Niyakap niya na ako pabalik, hindi na sinubukan pang tignan ang mukha ko. You don't know how much I doubt my existence. For me to deserve someone like you, he confessed. Hinaplos niya ang likuran ko, sinusubukang pakalmayin ako. Our conversations is like a roller coaster for immediately, tightened my hold on him. Please don't be like this, he sounds begging. I'm trying to be a better man to deserve you. Ayoko maging selfish, Daniel. Be selfish with me then, seryosong sabi niya. You can stay in my office. Nakaupo ako sa dulo ng kama habang pinapanood siyang nagbibihis. He's currently folding the sleeves of his white long-sleeve polo. His long legs became more visible because of the black pants. He looks dashing without even trying. Baka may meeting ka. If there is, it will be short. Dito na lang siguro ako. You're alone here. Wala akong gagawin ngayong araw, gusto kong lumabas. Maghanap kay mama pero hindi ko alam kung saan muling magsisimula. Maghahanap ako kay mama, sabi ko saka tumayo. Lumapit ako, inayos ang gusot sa kwelyo niya. He smells really good, it's addicting. Mabango siya na hindi masakit sa ilong. Don't bother. Bumaba ang kamay niya sa baywang ko. I look up on him when I'm done with his collar. Namahinga ang palad ko sa balikat niya. Bakit? I hired someone to search for your mother. Tumaas ang kilay ko, hindi inaasahan ang kanyang sinabi. Bago pa ako makapagsalita, agad niya iyong dinugtungan. I want to help you. I don't want to stress you out anymore. Hindi ako nagsalita, saglit siyang tinitigan. He's so determined that he didn't even look away. I tried to intimidate him, but it feels like I'm the one who's intimidated. Kahit ano yatang titig ang gawin ko, hindi siya titiklop. Okay, mahinang pagsang-ayon ko. Maraming lugar na ang nalibot ko sa paghahanap. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa mga jeep na sasakyan, dahil ang sasakyan ni Isaac ang ginagamit namin noon sa paghahanap. Baka maligaw pa ako kung ipipilit kong mag-commute. Masuyo niyang hinawi ang iilang hibla ng buhok ko, inilagay iyon sa likod ng tenga. Do you want to take the entrance exam today? Nanlaki ang mata ko sa gulat. Ha? Hindi ko may proseso. How's that? Masuyong sabi niya. Napakurap ako, hindi pa rin may proseso ang kanyang sinabi. May plano akong bumalik sa pag-aaral, pero hindi ko napaghandaan na maaring simulan ko na ngayon. Ngayon agad. You can take your time. Mag-aaral muna ako. Hindi ko maiwasan ang kabahan dahil ilang buwan din akong hindi nakapag-aral, maaaring nakalimutan ko na ang lahat, posibleng hindi pa ako makasagot ng maayos. Okay, you can study in my office. Baka makaistorbo ako. He raised a brow,
Tila bigla niya ring nalaman ang posibilidad na ganoon nga ang mangyayari. Pwedeng dito na lang ako. You're fine there. Sabay kaming lumabas ng kondo niya. Hindi ko pa rin maiwasan ang mamangha na may sarili siyang kondo sa mismong floor ng opisina niya. The floor looks wide and clean, it has a minimal design that is surrounded by glass walls. The thing that made this better is the skyscrapers. Napatingala ako sa malaking chandelier na nasa gitna ng floor. Kahit umaga, hindi napigilan ng araw ang pagkislap nito. Good morning, sir. Napatingin ako sa lalaking nasa harapan na namin. Hindi ko siya napansin. Kung hindi ako nagkakamali, nanggaling siya sa lamesa malapit sa elevator. Daniel nodded as a greeting. Napatingin sa akin ang lalaki sa kabahagyang yumuko, ngumiti ako. Magandang umaga, marahang sabi ko. Daniel guided me inside the glass door. His office is too big if it's only just for him. There's a sofa set near beside the door. His wide black table and big swivel chair looks like a throne. Isang hawi lang ng kurtina sa likuran ng upuan niya, agad makikita ang mga gusali sa labas. You can sit there. Tinuro niya ang upuan niya. Agad akong umiling sa nagtungo sa sofa. Ayos na ako dito. Are you sure? I can give you another swivel. Huwag na, mag-aaral lang naman ako. Sinundan ko siya nang tingin nang makita ang pagkuha niya ng 3 libro sa lamesa niya. I'm not sure if this is the book that you need, sabi niya habang naglalakad palapit sa akin. Inilapag niya ang libro sa center table. Kumuha ako ng isa at binasa ang nasa harapan. Pwede akong mag-review gamit ito. Saan ito nanggaling? I bought it. Hindi naman na kailangan. Hindi siya nagsalita. Umupo ako sa sofa saka sinimulang basahin ang unang libro. My heart felt happy while reading this kind of books again, it's been a while. Ilang buwan na akong hindi nakakahawak ng libro. I looked up on him as I smiled. Thank you, I mouthed. The side of his lips rose before he walks towards his table. Saktong pag-upo niya nang tawagin siya ng sekretarya. Sir, come in. His secretary discussed his schedule for today. I heard he has a dinner meeting but he cancelled it. Hindi ko maiwasan ang makinig habang nagbabasa. Lumabas ang sekretarya para muling pumasok na may bitbit ng papeles. You need to sign this today, sir. Leave it here, he answered seriously. Lumabas agad ang sekretarya. Napasulyap ako, nakita kung gaano siya kaseryoso. He's reading a file. I saw how his eyes moves fast while reading the paper. He looks intimidating, na kahit pagsulyap niya lang ay hindi mo kakayanin. Matalas ang mata niya na tumingin sa akin. Agad akong yumuko, nagkunwaring nagbabasa. Bahagya ko pang siningkit ang mga mata habang nakatingin sa libro. Stop staring. Tumikim ako. Hindi siya pinansin, tila walang alam sa mga pinagsasabi niya. His office is the right place for studying because of no distractions. Tahimik ang buong floor na halos wala nang maririnig na tunog. Kung hindi ako nagkakamali, 3 lang kaming nasa floor na ito. The sunlight behind the glass wall gives peace for someone working here. Kahit ako na nagbabasa ay mas nakapag-focus. Napasulyap lang ako kay Daniel nang tumayo siya. Lumapit siya saka umupo sa tabi ko. He pulled me closer to him as he kissed the tip of my bare shoulder. I looked at him from the side. Bakit? I need to attend a meeting, it's going to be fast. Tumango ako. Okay. His lips remain on my shoulder. You need anything? Wala naman. Okay. I'll be back before lunch. Tumango ako saka bahagyang ngumiti. He holds my chin as he planted a soft kiss on my lips. Napakurap ako, hindi napaghandaan ang kanyang ginawa. Wait for me here. He stood and left the room. Ilang minuto ang itinagal bago ko naikalma ang sarili. He said he's courting me. That's not the proper way to court someone. Uminit ang pisngi ko nang maalala ang ilang beses na may nangyari sa pagitan namin. Kung kailan may nangyari na, sa kapananligaw. Parang may mali sa isiping nanliligaw siya. Nababaliw na yata ako. I don't have plans on answering him. Plus, I don't have an idea about the purpose why he's doing this. Wala akong naging kasalanan sa pamilya niya, base sa mga nasabi niya sa akin. But still, he's an Andres. I'm not sure if Doña Solana will still like me,
After all the rumors that has spread. Minsan sumasagi sa isip ko ang pagpapakasal ni Dave. Wala akong alam na may girlfriend siya o fiancé. Hindi ko pa natatanong kay Dave, pero mukhang may ibang rason sa kasalan. It's possible that it's about their business. I don't want to judge, but I can tell that both of them are not into marriage. He said it's about Dave and not him, pero base sa mga kumalat, si Daniel ang ikakasal at hindi si Dave. There must be a reason behind it. Panganay siya sa magkakapatid, kaya nasa kanya nakaasa ang kumpanya. Kung tungkol talaga sa negosyo ang pagpapakasal, posibleng naipasa lang kay Dave ang pagpapakasal dahil tinanggihan ni Daniel. Napapikit ako, hindi na makapag-focus sa binabasa dahil sa iniisip. Huminga ako ng malalim. I tried to clear my mind and tried to read the book again. Sa gitna ng pagbabasa, nakaramdam ako ng uhaw. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nagbabasa. Tumayo ako at lumabas ng opisina. Wala pa si Daniel kaya posibleng pagbalik galing sa kondo ay tapos na siya. Napasulyap ako sa lamesa ng sekretarya niya, walang tao roon. Sobrang tahimik ng floor, mukhang ako na lang ang tao. Naglakad ako papunta sa kondom nang makapasok, agad dumiretso ng kusina. His condo was not locked, I can freely get inside. Bahagya pa akong nagulat na nakapasok ako na walang card key. Lumabas din ako nang makainom na. Maya't maya pa akong napapatigil para tanawin ang mga gusali sa labas. Punong-puno ang daan, halos hindi na makagalaw dahil sa traffic. Tanaw ko rin mula rito ang iilang naglalakad sa gilid ng kalsada, nagmamadali dahil sa trabaho. This is how normal days in Manila runs. Papasok na sana ako nang makasalubong ang sekretarya sa glass door. Bahagya pa siyang nagulat nang makita ako. Ma'am, alanganing tawag nito. Ngumiti ako. Tapos na si Daniel. Marahang tanong ko. Sunod-sunod itong tumango, natataranta. Kumunot ang noo ko. Bakit? Nilangon niya ang glass door, hindi sigurado kung papapasukin ba ako o hindi. May kausap pa po siya. Sino? Hindi ako sigurado kung tama pa ba ang mang-usisa. Mukhang mas lalo pa siyang kinabahan dahil sa tanong ko. Si Miss Adi po nasa loob. Ngumiti ako at tumango. Kaibigan. Tumango siya na umiling, hindi sigurado kung ano talaga ang isasagot sa akin. Hindi katrabaho kung ganoon. Kalmadong tanong ko. He nodded before he shook his head again. Hindi siya kakabahan ng ganito kung kaibigan o katrabaho lang ni Daniel. It must be one of his flings, then. Pwede ka naman pong pumasok, ma'am. Baka. Umiling ako agad na siyang pinutol. Sa kondo muna ako, mukhang may nakalimutan yata ako. Salamat. Bahagya ko siyang nginitian bago tumalikod, na wala ang ngiti sa labi, kunang naglakad na patungo sa kondo. Nang tumapat, hindi ko sinasadyang mapalakas ang pagsara ng pintuan. Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong floor. Umupo ako sa sofa na nasa sala, kinalma ang sarili. I should not react this way. Maybe they're just discussing something. Tumayo ako. Mabibigat ang hakbang na nagtungo sa kwarto. Maliligo na lang ako para makalma ang sarili. I grab a bathrobe before going inside the shower. Napaatras ako nang maramdaman ang lamig ng tubig. I adjust the temperature before I stood below the shower. Kumalma ako habang nasa ilalim ng tubig. Hindi ko alam kung ilang minuto ang itinagal ko sa loob bago matapos. Suot ko ang bathrobe nang lumabas sa shower. Napasinghap ako nang makita si Daniel na nakasandal sa sink. His eyes darkened when he saw my situation. Sinulyapan ko siya bago nilagpasan. He's still wearing his office attire, so why is he here? Lumabas ako ng banyo saka dumiretso sa walk-in closet. He's following me silently. I took an underwear, the lower part of the closet. Pumili ako ng isang dress inilapag sa gitnang counter. Bakit ka nandito? Kalmadong tanong ko. I'm done with the meeting, mahinang sagot niya. Tumango ako, nakatalikod sa banda niya. I silently removed the tag of the dress. Ganoon ba? Mabuti naman. Let's eat our lunch. What annoys me more is that he's acting like there's nothing wrong. Hindi ako gutom. Hindi ako sigurado kung papaano ako makakapagsuot ng damit ngayon na nandito siya. I glanced him sharply, hindi ko iyon sinasadya. Iniwas ko rin ang tingin sa kanilangon ang ibang banda ng closet, tila may hinahanap kahit wala naman.
I talked to Adi, mahinang sabi niya. He finally opened up. Hindi ko kilala yan, simpleng sagot ko. Naglakad patungo sa isang closet, umaaktong pumipili ng damit kahit nakapili naman na talaga ako. Nakatagilid ako sa pwesto niya kaya hindi ko masyadong kita ang kanyang reaksyon. She's friends with Dave. She inquires something to me. Ganoon ba? Kumuha ako ng isang dress, tila ipapalit sa napiling nauna. Pwede ka bang lumabas muna, magbibihis lang ako. I heard him say before he goes out. Mabilis akong nagbihis at agad ding lumabas ng walk-in closet. Natagpuan ko siya sa sofa ng kwarto. He's sitting while his legs crossed. Come here, he pat the space beside him. Tumikim ako. Umupo sa tabi niya ngunit may malaking distansya. Nasa gitna siya habang nasa dulo ako. Bakit? He sighed, looking at the distance between us. Umusag siya dahilan ng pagliit ng distansya naming dalawa. Mas damay-kit ako sa gilid ng sofa, nananatiling nakatingin sa harap. You don't need to be jealous, he said softly. Tinignan ko siya. I caught him seriously watching my reaction. May rason ba para magselos ako? Sabi ko. He pulled me more closer to him. He rested his face on my neck. I can now feel his heavy breathing. There's nothing, he answered weakly. But then I can feel how amused he is. Kung ganoon, hindi ako magseselos, kalmadong sabi ko, tuluyan ng nalimutan ang inis na naramdaman kanina. I didn't know you're a jealous type, he chuckled mischievously. Uminit ang pisngi ko sa kahihiyan. Kailan ako nagselos? Mahinang tanong ko. Hindi siya nagsalita. Nilingon ko siya, inakalang nakatulog dahil sa hindi pagsagot. Let's make this official, he whispered. Bahagyang nanlaki ang mata ko, hindi inaasahan ang sinabi niya. Umahan siya para makita ako. Sa kaba ko, hindi ko tuluyang maproseso ang kanyang sinabi. My heart beats fast than usual. I want you to be more comfortable with me. We're together now, he said. The courting stage will not stop, I will still court you for each passing day. Hindi ako nakapagsalita. He looks sincere with everything he says. I can't believe that we're talking about this now. I won't force you. Ayos lang. Natigil siya sa sinasabi dahil sa naging sagot ko. Mas lalong uminit ang pisngi ko nang maproseso kung anong klaseng sagot ang nasabi ko. Parang ako pa yata ang napilitan. Are you sure? I bit my lower lip and tried to compose myself. Baka kung ano na naman ang maisasagot ko. Sige, sinasagot na kita. I glanced him, the same time I gasped when he attacked my lips.